Marcos at Romualdez may panibagong pakulo na naman para siraan ng mga Duterte. INC may ginawang patama kay BBM matapos siraan ng INC. Nakakagulat ito. Congressman Busita may nagbigay ng opinyon mapatungkol sa impeachment kay VP Sara Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Igibara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers, at eto na nga. May panibago na naman silang niluluto. May panibagong ano na naman, may panibagong black propaganda. May panibagong pang-mind conditioning. Si Marcos Jr. at si Martin, the future Prime Minister. Martin Romualdez. Martin Rivera. Grabe na naman tong panibagong pang-mind conditioning sa mga utak ng mga Pilipino. Ang titindi nyo, ha? Panibago na naman kayo naisip na strategy, ha? Bakit? Yung mga dating yung naisip, hindi ba umubra? Hindi na kasi umubra yung mga ganung strategy, no? Kasi basa na kayo. Para kayong ang mga anti-Duterte, parang bukas na libro yan. Basa na namin kayo lahat. Kaya kahit anong bali-balik ta rin nyo yung ginagawa nyong paninira sa mga Duterte, hindi na ubra sa amin yan, eh. Hindi na yan natatalab sa amin. Sa totoo nga lang, natatawa na nga lang kami sa inyo, eh. Dahil sa totoo lang, natatawa na lang talaga ang ibang mga Pilipino sa mga pinaggagawa ng administrasyon ngayon. Oo, sa totoo lang. Kaya tawag dito, kaya hindi na kapanipaniwala kung ano man yung ilabas nila ngayon. No, kaya iyan nyo na yung mga, alam nyo, minsan ito yung mga nilalabas nila patungkol sa mga Duterte, patungkol kay VP Sara, kay Sugeto, kay Suganyan. So ngayon natatawa na lang tayo, at yung pinaka binabantayan natin ay yung banta sa buhay ni VP Sara Duterte. Yun talaga medyo binabantayan natin dahil ultimong nanggaling na rin mismo sa mismong bibig ni VP Sara Duterte na ang laro o ang strategy ng mga Marcos ay medyo may pagkadelikado. Maalala ho natin ay yung mga kalaban ng mga Marcos noon ay kanilang pinapagurgir. Kanilang mga pinapagurgir. Kaya yun yung mismong binabantayan natin. Samantalang, eto na nga, malapit na hong mangyari ang Iglesia ni Cristo Rally, no, sa January 30 na inaabang-abangan po lang lahat ng mga Pilipino. At syempre, hindi lang po mga iglesia ang dadalo dyan, kundi may mga iba't ibang mga relihiyon ang mga dadalo dyan. Kaya abangan ho natin yan. Nga lang, ang masamang palad, no? Sa kasamang palad, ginagawa ng sandamakmak na issue ang Iglesia ni Cristo ngayon. Dahil alam naman natin sa panahon natin ngayon, kapag hindi ka kakampi ng administrasyon, ay automatic gagawang ka ng issue. Sa dami-dami ba naman nilang inupahan ng mga pages dyan na puro fake news ang hinahatid sa taong bayan, hindi na rin tayo din magtataka kung mangyari yun, no? So eto lang ang pinakamaliwanag na katotohanan, na yung ginawa sa kay OJC at kay Pastor Apollo Sikibuloy ay ginagawa ng paunti-unti kay Eduardo Manalo at sa Iglesia ni Cristo. Wala na talagang respeto tong mga to. Ultimong mga relihiyon na tanging
pagturo ng salaysay ng Diyos ang ibinibigay at tinahatid sa kanilang mga nasasakupan, sila pa yung ginigipit. Yan yung masakit ngayon. Pero yung mga magnanakaw, mga convicted sa gobyerno, hindi nila iniintindi. Ganun kalupit ang mga Gago! high blood na naman ako Sabi ko sa inyo, huwag nyo akong huwag nyo akong high blood rin Diyan ako nabubuisit. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre pakidamay na rin yung join button, yung ating super thanks dyan. Alam nyo yung mga ginagawa nyong pag-like, pag-share sa aming mga video ay napakalaking tulong po yan. Alam nyo, wala naman na ibang magkakakampi kundi tayo na lang talaga. Oo, yung mga balita sa SMNI, balita sa mga DDS vlogger, especially to Banateros Brothers, Banat Bay, Kusholi, Boss Dada, Master Judea, at syempre ang pinakagwapo sa lahat, si Jay Guevara, i-share nyo yung mga video namin sa inyong mga social media platform. Sa TikTok, kung may time kayo, i-cut nyo yung mga video namin, post nyo sa TikTok, sa Facebook, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, at least doon nila malalaman yung tunay na pagbabalita at tunay na mga balita. Kasi halos hindi naman sa halos lahat, hindi naman halos lahat ng mainstream media ay puro fake news, puro mali-mali yung mga sinasabi, puro mali-mali yung mga ibinabalita. Kaya napakalaking bagay po nung ginagawa natin. Samantalang ginadjust ko lang yung lalamunan ko. Medyo sumagarak lalo. Lalo ko naging kaboses si Jan Lapus. Samantalang ito, may papanood ako sa inyo muna. Asan na yan? Mapakita ako sa inyo. Iyon. Yan utang ng Pilipinas. Etong utang ng Pilipinas ay, ito po ay, wait lang, paano ba natin ito? Uy, nawala. Uy, easy. Asan na yan dito? Yan. Utang ng Pilipinas ay nung panahon po ito ni nung panahon ni PRRD at nung panahon ni Marcos Jr. Okay? Eto muna, dito muna tayo. Litan natin yung pagmumukha natin. Nung umupo si wait lang, talagang namamalat ako. Wait lang ha. Pastor Apollo Siquibulay nga pala, number 52 sa balota. Boto niya na yan. Maka pang isipin nyo. Huwag na kayo magdalawang isip. Kung nabubudol tuloy kayo. Eto nung umupo bilang presidente, hindi ko pala na-flex yung kanina, hindi ko nalaki na yan Pastor Apollo Siquibulay, number 52 sa balota. Pinilex ko lang. Yung panahon ng presidente si PRRD noong 2015 ay utang. Ay hindi pala, mali. Ito yung iniwan ni Ninoy Aquino na iniwan ito na yung utang ng Pilipinas. So ito, 2016 is 6.09 trillion ang utang ng Pilipinas. Ito pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa 7 years 7 years na so bali 2021 na nawala na or tapos na ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Biruin nyo, tingnan nyo yung advantage, tingnan nyo po yung pagiging gastos or palautang ng ating administrasyon noong panahon ni PRRD at panahon ni Marcos. So ito noong 2017 ay mayroon tayong 6.6 trillion na utang ng Pilipinas. So nung umupo si PRRD ay naging 6 trillion. So dito nadagdagan lang ng halos 100 million yung utang.
Sa loob po yan ng isang taon, ha? Okay. Mamaya na natin pagdugtungin lahat. Dito naman, noong 2018, nagkaroon ng utang ng 7.2. Ito na yung pandemya ata eh. Tapos 2019, 7.7. Noong 2020, 9.7. Ito na yung pandemya. At nung bumaba na sa pwesto si PRRD, ay naging 11.7 ang utang ng Pilipinas. So bakit ko nga ba pinapakita ito sa inyo? Dito natin malalaman kung gaano kagastos or sobrang gasta ng ating gobyerno noong panahon ni PRRD at nung panahon ngayon ni Marcos Jr. Iniwan ni PRRD ang utang ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 11.7 million. 11.7 million. Nung umupo na si Marcos Jr., naging 18 trillion. Liwanag ho niyan. At nung dumating na ang 2023, naging 14.6 trillion. At ngayon, 2024, ay naging 16.09 trillion as of November. Hindi pa kasama yung 2025 nito, ha? May pag-asa pa hong tumaas yan. No, may pag-asa pang tumaas. So dito may kita natin sa 3 taon ni PRRD na pamumuno simula noong 16, 17, 18 ay halos 1 trilyon lamang ang naidadagdag sa utang ng Pilipinas. Na samantalang nung 2 years ni Marcos Jr. ay grabe. 2 years, tignan nyo. Halos 5 trilyon ang inaakyat kada or 2 trilyon ang inaakyat kada taon. Ganun kalala. Pero ito ang pinakatanong dyan. Bakit hindi natin naramdaman yan? Saan napunta yung mga utang na yan? Bakit lumaki ng ganyan na hindi man lang natin naramdaman? Samantalang eto, baka sabihin nyo, malaki rin naman utang ni PRRD na iniwan Pilipinas. Oo, malaki. 11.7. Dahil may pandemya. May mga sakuna, may bagyo. Pero kung susumahin mo sa panahon ni Marcos na wala pang pandemya at ilan pa lang ang bagyo, ang mga nasasalanta, alalahanin nyo, ha? Excuse me. Alalahanin nyo, ang pandemya buong Pilipinas. Yung bagyo ngayon, lugar-lugar lang sa Pilipinas. Hindi naman buong Pilipinas ang binagyo eh. Diba? Katulad niyan, binagyo yung Bicol o binagyo ba ang Taguig? Hindi naman. Binagyo pero hindi binaha. Walang nasirang mga rito sa Taguig. Ganun yun eh. Yung pandemya, sobrang laki ng pininsala nun. Halos buong mundo. Diba? Halos kung pasalamat na nga lang tayo si PRRD ang Pangulo nun. Kung hindi, patay tayo ngayon. Grabe, no? Duruin mo, 2 taon, halos 5 trilyon, 2 trilyon lang tinataas kada taon ng utang ng Pilipinas. Are you, motherfucker? Gago! Diba? Ganon kalupit. Samantalang, mapunta na nga tayo dito. Ito na yung panibagong niluto na issue. Ito papakinggan natin. Medyo English to eh. Pero may papanoorin tayong Tagalog. It's not surprising because we feel it on the ground. We talk to people on the ground. There is palpable, broad-based support to the moves to hold accountable the Vice President. Sakto ang paglabas ng survey ng Social Weather Station o SWS sa panawagan ng mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na aksyonan na ng Kongreso ang mga reklamo.
Ayon sa abogado ng complainant sa ikatlong impeachment complaint, hindi na nakapagtataka ang umiigting na suporta ng publiko sa pagpapatalsik sa vice-presidente dahil sa umani questionable paggastos ng confidential funds nito. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided batay sa Social Weather Station survey noong December 2024. Lumalabas na ang issue ng confidential funds at ang umani pagbabanta ng vice-presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yan? Ilan? Tingnan natin. O, eto. 41% agree daw sa impeachment kay VP Sara Duterte. Tapos, disagree 35%. Undecided 19%. Saan nyo ginawa tong survey na to? Sa simenteryo? Gago! Tapos sasabihin, ano sabi? Wait lang, play natin. 2024. Lumalabas na ang issue ng confidential funds at ang umani pagbabanta ng vice-presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Wow! Dahil daw sa paggasta ng confidential fund na 125 million, doon daw nagkaroon ng idea ang mga Pilipino para i-impeach si VP Sara Duterte. At sa pagbabanta daw ni Vice President Sara Duterte sa kanilang Pangulo na si Bongbong Marcos, doon daw nagkaroon ng idea or isip ang mga Pilipino para suportahan ng impeachment kay VP Sara Duterte. Unang-una, bago pangalawa, pangatlo, ang ina nyo. Gago! Sorry. Napapum. Hindi ko na magmura eh. Sorry. Pasensya na. Tao lang. Dadala sa emosyon. Unang-una, kung usapang confidential fund lang at paggasta, bakit hindi nyo question yung 2 billion na confidential fund ng Office of the President? Na di hamak na quadruple ang laki sa confidential fund ni VP Sara Duterte. At pangalawa, wala namang pagbabanta na ginawa si Vice President Sara Duterte. Wala namang pagbabanta. Ano tong sinasabi nyo? Tsaka, UNTV, ano na? Gago! Anong nangyari? Isa pa naman sa mga palagi kong pinapanood tong UNTV. Tapos ngayon medyo to parang tumagilid na. Hindi ako naniniwala dyan sa 41% na gusto ng Pilipino. Pakita nyo sa amin ebidensya. Kasi ganito. Kasi malapit na ang rally ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga Pilipino sa Liwasan Bonifacio, kaya kayo naglabas ng ganito. Para paniwalain ng mga Pilipino na karapat dapat i-impeach si VP Sara Duterte. Ang galing ng mga kupal na to. Ang galing mong kupal ka. Oo, ang galing ha. Iba rin yung utak nyo ha. Okay, panoorin natin to. Asan na yun? Asan na yun? Ito pala. Isang mind conditioning ito para palabasin ng mainstream media at ng administrasyon na ito na hindi sapat ang magiging malawakang rally ng Iglesia ni Cristo kontra impeachment ni Vice President Sara. Ay nagsagawa sila
ng pa-survey mula sa SW Survey na kung saan nang lumabas ay 41% ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat daw ma-impeach si Vice President Sara. Pero ayon nga sa isang political analyst at commentator na si E.B. Jugalbot, survey says, read the fine print before signing the dotted line. Who carried the news? One News. Who owns One News? MVP or Manuel V. Pangilinan. Who commissioned the survey? Stratbase ADR. Who is co-chair of Stratbase ADR and Philippine-US Society? MVP. Who funds Stratbase? National Endowment for Democracy. Who is behind the National Endowment for Democracy? CIA. Who wants Sara Duterte taken out of the Philippine presidency? CIA and the American deep state. So there you have it. Our lesson for today, always read the fine print. Kahit paman ganito na tila nagma-mind conditioning na ang mainstream media dahil alam kasi nila na talagang dudumugin at marami talaga ang magtutungo para sa malawakang rally ng Iglesia ni Cristo upang kontrahin ang impeachment kay Vice President Sara. Sa katunayan nga ay nagbago na ng venue at mismo inanunsyo na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang magiging National Rally for Peace ay gaganapin na sa Quirino Grandstand. Ngunit pagmasdan nating mabuti ang kanilang magiging pin, may iba't ibang tema at iba't ibang sinasabi sa mga nakapaloob dito sa pin na ito. Halina't ating silipin at busisiin. Ang sabi dito, magkaisa, huwag mang-isa. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Pagkakaisa, hindi pamumulitika. Magkaisa para tumatag ang bansa. Uy! Ano talagang binanata na sila ng INC. Sana sapul na sapul sila dito ah. Peace for the Philippines. Unahin ng bayan, huwag bangayan. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Naku po. Tongin na sapul. Serbisyo, wag sariling benepisyo. Basic lang bumira ang Iglesia ni Cristo pero tagus ha. O hindi ba mga kasweet, ang mga pina ito ay talagang patama sa Marcos administration at sa nangyayari ngayong kaguluhan sa away politika. Malayo pa man ng eleksyon, kay dami-daming problema na kinakaharap ng bansa na dapat ang mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno ay nagtutulungan para sa mamamayang Pilipino. Pero ang nangyayari, may mga buwaya sa Kongreso at mga nagnanais at mataas ang ambisyong maging Pangulo. Kaya maaga pa lamang ay sinisira na nila. Alam na natin kung sino yun. Yung mga politiko na matagal nang nag-aambisyon na maging Pangulo. Alam na this. Pero naniniwala ako kahit anong propaganda na gawin nyo. Sige, eto sabihin na nating matuloy kasi sila yung nasa kapangyarihan ngayon eh. Sabihin na natin na matuloy ang impeachment kay BP Sara Duterte. Pero kung sakali mang matuloy yan, napakalaking gulo niyan. Napakalaking gulo ang mangyayari. At kung ma-impeachment si BP Sara Duterte, sinisigurado ko na yan na din ang katapusan ng administrasyong Marcos ngayon. Dahil taong bayan na mismo ang uhusga kung ano yung ipapataw na parusa para sa kanila. Ayan lang ang pinapaniwalaan ko dyan. Samantalang mapunta tayo dito sa sinabi ni Kong Busita. Oo. Ito kasi si Kong Busita, isa to sa mga iniidolo ko. Ngayon, hindi ko to napanood eh. Titignan ko kung ano yung komento niya sa impeachment kay BP Sara Duterte. So, panoorin natin. Si Kong Busita ay kasama sa One Rider. Hindi ko lang alam ngayon kung kasama niya pa yung isa sa mga Young Guns.
So, panoorin natin. Impeachment complaint. Ano po ba opinion niyo tungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Una, kung sasabihin mo kung yes or no, Ay, hindi naman po. Hindi naman po ganun. siya ang natakot eh. No? Kita mo siya yung hindi, ayaw mo ng yes or no, pero sasagutin kita. Colonel Busita, yes or no, impeachment against VP Sara? One, hindi ko pa nabasa yung articles of impeachment. Yun. Hindi ako kasi manghuhula. Number two, inimbestigahan siya in aid of legislation. Nadidinig niyo lagi yan? Yes. Tama ba? Kasama po kayo minsan dun sa... Hindi, kasi sa Senate at sa Congress, every time na may hearing, madidinig mo lagi in aid of legislation. Hindi korte ang Kongreso at Senado. Now, impeachment complaint. Ang isang sinasabi diyan, yung paglulustay ng pondo. Tama ba? Sabihin niyo kung mali ako. In aid of legislation, kung may nakita na paglulustay, dapat tingnan pangkalahatan. Yun! Ganda nun ha? Tama yun. Pag-usapang paglulustay, titignan ng pangkalahatan. Hindi ko lang alam kung anong tinutukoy ni Busita, kung pangkalahatan ba sa Office of the Vice President or pangkalahatan kasama ang Congress, Senado at ang Office of the President. Okay, tuloy natin. Parang kunwari, si partner, inimbestigahan ko, nakita ko naglustay. Tiningnan ko, hindi naman pala ikaw lang. Pati pala ikaw eh. So dapat, para maging kapaki-pakinabang sa taong bayan, ang i-resolve yung pangkabuang problema. Nakuha niyo? Yes. Ay siguro naman matalino kayo. Naintindihan niyo ang gusto kong i-point out. Dapat magsulong ng batas na kung saan mariresolve yung malaking problema. Hindi yung nasi-single out or parang, kasi pagka na-single out, parang ang tanong ko, ikaw ang tanungin ko, sa tingin mo ba mariresolve yung problema dahil lang sa isang tao? Sa tingin ko po, hindi po. Pero it should start from somewhere talaga. Okay, pagpalagay. Totoo yung sinabi mo. Ito tama naman yung sinabi ni Busita dito. Halimbawa nga, sige, kung ma-impeach si VP Sara, mababa ba ang bilihin sa Pilipinas? Magiging peace country kaya lalo ang Pilipinas? Magiging payapa ba ang pamumuhay ng mga Pilipino pag na-impeach si VP Sara sa Pilipinas? Ha? Mariresolve ba lahat ng problema sa Pilipinas pag na-impeach si VP Sara Duterte? Kasi isipin nyo bakit i-impeach si VP Sara? Dahil di umano sa paglustay. So kung yun naman pala yung pinaka reason or dahilan nila, dapat lahat silipin nila. Sa Congress, sa Senado, at lalong-lalo na sa Pangulo. At usapan, dito pa ako nagtataka na bakit dinamay nila or sinama nila sa impeachment yung sinasabi nilang banta sa Pangulo na wala naman talaga. Yun eh. Ano to? I-impeach ang niluklok ng taong bayan dahil lamang sa maling pagkakaintindi ng Pangulo doon sa sinabi ng pangalawang Pangulo. Ganun ba yun? Sipin nyo maigi yun. Tuloy natin. Anong kasunod?
Saan po, ang in-expect ko dyan dahil... Iimbestigahan na lahat, isa-isa. Yun po dapat talaga, yun para maging fair. O ikaw din, tanong ko, magagawa yan, hindi? Sana magawa ko. Ang tanong ko sa'yo, kung magagawa o hindi. Kung ako siguro na ako po, gagawin ko. Hindi ko lang alam kung ma-approve. Realistic lang naman. Realistic ako, gagawin ko. Kita mo, nabaligtad ang bola ngayon. Ikaw tinatanong. Sabi mo, same vote tayo pag nagkataon. mo holds bar sa ako. Isulong, hindi na isulong. Kaya itong katabi ko, makakasagot kaya. Magkakakurin kayo. Kasama ko pa niya. Kaya pala, ginugulangan mo. Hindi, alam nyo. Ito hindi naman talaga malabo. Sa ngayon, halos lahat ng nakaupo sa gobyerno anti-Duterte. Hindi yan. Yung parang kukwestiyonin lahat ng mga pondo ng congressman, senado, ng pangulo, o yung confidential fund. Hindi yan. Tsaka kung usapang lustay lang naman, ang dami-dami ng napatunayan na mismo sila nagpatunay na ang daming nilulustay dyan sa gobyerno natin. Hindi nga nila masagot-sagot yung about dati sa umugong na balita na 500 billion para sa mga congressman. Yung sa flood control na umaabot ng 1.4 billion kada araw na ginagastos, hindi rin nila ma-explain yun. At ang dami pa, di ba? O ngayon, yung AKAP naman. Yung PhilHealth, wala din. Yung Maharlikapan, wala din. Diba? Kaya kung usapang lustay, diamak na mas marami yung iba dyan. Kaya kung yun ang pagbabasihan ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, napakalabo nun. Napakalayo nun, no? Kahit sino po, kahit ultimong bata, tanungin mo, may intindihan nila yan. Sasabihin nila, hindi yan. Hindi yan sapat. Hindi yan dahilan para yan ang ika-impeach ni VP Sara Duterte. Kaya magtitigil-tigil na ha, oh. So yun mga banateros, anong may kukomento nyo sa napag-usapan natin, sa mga video na na-reactionan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen, at sa lahat ng sumusubaybay sa Banateros Brothers, SMNI, at sa akin. Naudlot. At syempre, huwag nating kakalimutan, Pastor Apollo Sikibuloy, number 52, ang ikakabago. Yan ang tunay na pagbabago sa Pilipinas. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.